Maligayang pagbabalik mga kasolid, breaking news. Desisyon ni Turki Al-Sheikh, marami ang pumabor. WBC sinibak ni kamahalan. Japanese master na sina Oya Inoue, tuluyan na hindi nakaiwas. Casimiro, pinaboran itong si Turki Al-Sheikh. At ang pagharap ni William Scal at Canelo Alvarez, yan ang ating mga pag-uusapan. Pero bago yan, palike naman dyan. Para sa ating unang balita mga kasolid, undisputed super bantamweight champion, Japanese monster na Oya Inoue, tuluyan ang hindi nakaiwas dahil sa pagkapahiya. Kumpirmado na nga na totoo nga lalabanan na ni Inoue itong si Murodjon Akhmadaliev. Tila nga hindi na nakayanan ng nasabing champion na Hapon na ang mga banat nitong si Mr. Eddie Hearn. Ito nga ang ilan mga kasolid. Why should Naoya Inoue be given a pass to fight low-level opponents and that is mandatory? Dismayado nga itong si Eddie Hearn. Ang hindi nga daw nagustuhan ni Eddie Hearn ay pinapayagan ito ng mga sanctioning bodies, lalo na itong WBA na tila nabayaran pa. At dahil nga sa mga banat na yan, the Japanese sensation has reportedly signed to defend his undisputed super bantamweight crown against Ramon Cardenas and Murodjon Akhmadaliev in the space of 4 months. Ang posibleng laban niya kay Akma ay ngayong September 14 sa Tokyo, Japan. Abangan natin mga kasolid ang official announcement ng susunod na laban ni Naoya Inoue pagkatapos kay Cardenas. Yan nga ang laban kay Murodjon Akhmadaliev. Sa kabilang balita naman mga kasolid, ang inaabangan ng mga boxing fans, ito nga ay naging desisyon itong si kamahalang Turki Al-Sheikh na buwagin na itong 4 belt sanctioning bodies. Una na ngang nasibak itong WBA at sa kasalukuyan naman tila binaliwala na rin itong WBC. Kapansin-pansin ngayon mga kasolid sa pagharap ni Saul Canelo Alvarez at itong si William Scal. At nang inaabot nga itong WBC belt, nagpaalam si Canelo pero hindi nga pumayag ito si kamahalang Turki Al-Sheikh. 2 belt lang ang kanilang paglalabanan. Isa dyan ay itong Ring Magazine. Kaya abangan din natin mga kasolid ang laban itong si Saul Canelo Alvarez kontra sa undefeated na si William Scal, 23-0 at kasalukuyang IBF World Super Middleweight Champion. Ang kanilang laban ay gaganapin ngayong Mayo at 3. Sa mga boxing fans dyan, pabor ba kayo na buwagin na itong mga sanctioning bodies? Isang komento naman dyan. Sa kabilang dako, tila sinilip ni kamahalang Turki Al-Sheikh ang malalakas na boksingero dito nga sa super bantamweight division at napansin nga nito ni kamahalan. Rank number 2 pala dito si General Casimiro at ang rank number 1 sa WBO na si Carl James Vanderlei Martin ay nasa pang 22 rank lang sa Boxrec. Alam naman natin mga kasolid na gusto talaga mangyari nito si kamahalang Turki Al-Sheikh ay paglabanin ang malalakas sa mga division hindi katulad ng ginagawa nitong sanctioning bodies. Nagkakaroon ng mataas na rango kapag malakas at nakapagbayad. Hindi rin nagustuhan ni kamahalan ang mga pag-iwas nitong si Japanese monster sa kanyang mandatory. At dahil nga sa desisyon ni Turki Al-Sheikh na pangandahin ang boxing, marami nagsasabing tila pabor ito sa ating pambatang si Cuadro Alas Gerald Casimiro, panigurado mapapalaban sa malalakas sa kapwa division. Ito nga mga kasolid ang ilan sa mga komento ng mga boxing fans at netizens sa naging desisyon ni kamahalang Turki Al-Sheikh at nitong si Dana White. Ito na talaga ang matibay, isang kampiyon lang sa bawat division ng boxing. Ang kapag kampiyon ka, kailangan mo labanan ang malalakas sa division mo para manatili kang kampiyon. Yan ang maganda para matibay, walang iwasang mangyayari. Good job kamahalang Turki. At sa latest box ni Cuadro Alas, angas ng Pinas, ito nga ang matindi. Ewan ko ba, malakas naman kayo, bakit hindi niyo ako maipabagsak? Isang kudos dito kay kamahalang Turki Al-Sheikh at marami ang nagsasabing boxing fans tama lang ang desisyon para ma-kick out na ang mga bayarang sanctioning bodies. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay!